pag-anak mo sa mabilin. Nga nung una-una, mali mo nang mahabilin ka. Ang una-una ko, pastor niya, nga magkauban ka. Don't think about being left behind, but think every day, I need to go in the rapture. How to live in the last days. As a pastor, we are going to face two judgments. First, how did you pastor my people? Because you are not the people of the pastor. You are the people of God. Mga caretaker lang po kami. Mga tagapangalaga lang po. We are all under shepherds. How did you pastor and manage my people? And of course, as a pastor, we will be judged also in our Christian living. Di ang asay pareho ta may suot. Kung maampo mo, maampo mi. Kung may problema mo, may problema mi. Pareho ta. Pero kanang pagpastor, di ta nagkalahi. Usay may pa magbimbura lang ta. Pero gitawag man po ka sa Ginoo. O niya, wala may makapugong sa tawag sa Ginoo. In these last days, oh my God, we can feel atong mabati na igsoon na talagsaon kini nga panahon. Kanang pagbisita ni President Duterte sa Israel. What's up? Ingon ang Ginoo kay Abraham, Israelites are the people of Abraham. Kinsa ang imong panalanginan, akong pagapanalangin. Amen. Hallelujah. Moingon siya, your God shall be my God. Your people shall be my people. Kining pagbisita niya na iksunto na ni package nga gidala. Kay mahimong amigo ni mga tawhana, may sang amigo sa Ginoo. Amen. Kung panalanginan sila sa Ginoo, ang kanang amigo ali panalanginan sa Ginoo. Unya di kalayo may igsoon sa ilang pagtuo. Kita kabay sa pagtuo sa mga Hudyo. Expect something good. Mga tatay sa Central Mindanao District, we are blessed by the mercy and the goodness of the Lord God Almighty. If you believe it, shout amen. The Lord is great. Hallelujah. Believers in Jesus Christ should never break fellowship about such thing as the timing of the rapture of the church. Hallelujah. Wow. Mature Christians can have different viewpoints as to the timing of such events as the rapture, the tribulation, and the second coming. But Apostle Paul encouraged everyone, to all the believers. He wrote that believers are to be looking for that blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. We are not expecting for the reign of Antichrist. We are not expecting of the implementation of the program of the Antichrist. But in the last days, I'm telling you, this is what in my heart I am expecting for a great revival. I am expecting for the miracles and the signs and wonders to do the taking over of the preachers. It's the greatest revival that never happens, but it will happen in our days. Katong giisgutan nato ganyan maigsuot. Kita mga UPC, di man ta-appeal sa economical movement. Ngote labot. Out! Sa listahan! Pastor, kabalo mo anang simerto? Wala man. Kanang riyo, Pastor Kimbita. Mamami, kitawag. Wa tay appeal. Pero ang Dios nangitag paagi. Asa tayo ibutang sa Ginoo. Amen. Kining connection nga gibuhat sa Ginoo maigsoon, dili ni atong plano. Dili atong kabubuton. Ang Dios mo'y nag-andam niini. Dunay dakong pagtayog maigsoon.
gikan sa seminar, Pastor Neil, dito sa seminar sa LDI, si Prince Talmadge, dating membro sa Assemblies of God, naminaw siya sa Harvest Time broadcast, late Nathaniel Ocean, former General Superintendent, unyang gitudlo, Pastor Jerry Orihana, baptism in Jesus' name. Baptism in Jesus' name. Ginanyayan, Pastor, doon na may baptism in Jesus' name. O sa may kasulti ni mo, ana, hingon ang Pastor, ayaw lang pagsaba. Pasagdi lang na sila. Isaos naman na in Jesus' name. Sa ayaw lang, kita lang mag-istorya, ayaw na isulti sa atong mga kaigsuunan. Hadlok. Pero siya mapugi maigsuon. Pagkadungog niya sa broadcast, in Jesus name magiging ang bautismo, isa ra gyud ang Ginoo. Ngita sa simbahan sa nagbautismo sa pangalan ni Jesus. Nasudlan nato ang simbahan United Pentecostal Church. Pag-ingon niya, pagsuod pa lang niya maigsuon, nabati na niya ang gahom sa Ginoo. Mauni kalainan sa uban o kanato kanang gahom sa Ginoo. Kanang atong mabati maigsoon, nag-amplo ta kay Pater Tani, tunay mga luha ang iyang mga mata maigsoon, kisay nagpaluha, dili kita kong iyang Ginoo. Pagsuod niya maigsoon, kauban ang iyang anak, nagpabautismo sila. Pag magbautismo, subong sa pastor, nagpabautismo namin. Sige lang, pag-bautismo lang mo, ayaw lang mong saba sa atong mga opisyal na nabautismohan na mo. Di mapugan maigsoon. Nag-eskwela siya sa Bible School. Nahimo siyang tsuludya na ito maigsoon. Kay balo mo sa nitabo karon ang tanang conferences sa Trinitarian, siya ang ginaimbita. Siya ang magwali about the oneness of God. Yung mga pastor, ani diri, os itudlo sa mo na mga oneness of God. You see, waka kay balo diri, pero dito pwede ang kusuga sa inanihay na igsoon. Pag human sa inanihay, lupad sa balik sa Amerika, kay doon ay schedule pagwali sa grupo sa mga Trinitarian nga siya magwali. O sa explain ang oneness of God and baptism in Jesus' name. This is about revival. This is about the coming of the Lord, the land of victory. I'm so excited. Doon gano'n siya, wow. Wow. Di ordinaryo maigsoon. Gisgutan ganyan ang mga prisuhan. Ang mga pulis maigsoon. Nagkatag sige Bible study sa mga pulis. Manghangyo ang mga pulis. Bible study. At sa obang station i-assign. Dito, pastor, Bible study yan ninyo. Huwag na mahitabo ka ni Ato maigsoon. Ang unang nangato dito mga Trinitarian. Pero ginay-hinay pagpadaplin sa Ginoo. Kay musunod ang mga bulldozer nga mga wanis maigsoon. Hinay-hinay lang din. Pero ang magandang ko ba? The greatest sign of all is that the gospel of the kingdom will be preached throughout all the earth. And this is precisely what is happening in our day. In an unprecedented manner. In fact, 70% of all world evangelism has taken place since the year 1900, and 70% of the progress has happened since World War II. Evangelism. Gikan may maigsoon sa Malaysia. Nagtudlo ko sa Bible School sa Singapore, maigsoon sa Purpose Institute. Kunya ang graduation sa Malaysia. Hingos Pastor Jody, tanang professor ato sa Malaysia. Pag-abot sa Malaysia, nanambong ang mga galing sa China, sa Beijing maigsoon. Una na kung outside sa country, Beijing. Ang Beijing yung sila, yung Pastor Budigas, sila ta magdala og Bible basi. Ma-confiscate niya, ma-deport pa ta. Niya doon ay Chinese. Interesado ko sa work sa China. Ako gipangutana. Ako, Lord, sana doon ako'y maka-istorya nga sa ka Chinese pastor.
Ang problema sa China, wa sila English. Very nationalistic talaga. So, tama, naglingkod na iksoon. Midool tong medyo maidaran na nga pastor. Kunya ang Malaysia nga kabalo mo Chinese, kabalo mo English, tawad po ko, sir. Tanungin na natin siya kung anong sitwasyon sa work sa China. O tana, Chinese, English siya. Sir, pastor, lisod ang China. Pero ang Ginoo nangita og paagi. Ang gobyerno nag-print, distributed to all the Chinese people nga kantahon sa tanang mga Chinese. Pagbasa sa pastor, atong kanta. Kanawa na ko ng Ginoo paigsoon. God is working in so many mysterious ways and miraculous ways. Ang di-print out sa government sa China, kanta nato. Sumatuwa sila ato sa bar sa plaza magsikaw na nag-live sa Ginoo. Wa may malo ang emperor nga ang atong gikanta nila pagdaig sa Ginoo. Wa imposible sa Dios maluwas ang tao pinaagi sa pulong sa Ginoo. Unya gamiton sa Dios ang gobyerno para masulod ang pulong sa Dios. And I believe in these last days, dili lang kamay kundi dagkong butang ang mahitabo magso. And he was crying. See, the Lord is so good. So powerful. It is interesting to note that the greatest expectation of world evangelism has happened since Israel became a nation again in May 14, 1948. This year, May 14, 2018, was 70 years of Israel. Nag-celebrate sila. Gi-confirm ni President Trump, Jerusalem is now the capital city of Israel. This is the victory. This is the victory in the prophecy. Kung dunay lang butang na mga trees, no meaning. Ordinary trees. But if there is the word victory, specifically that is Israel. Learn the parable of the victory. Na sa dinig kahoy nga higila, magsugod na og dahon, manalingsing na, pagbantay na mo, nagsuti nga ang tag-init, hadool na. And Israel now is the blooming. And Philippines is also now blooming. Dahil nakakunik tayo sa Israel. And I love this, mga kapatid. Kaya kinsa ganing mahimong amigo sa Israel, amigo sa Ginoo. Kinsa ganing panalanginan sa Israel, panalanginan sa Ginoo. Kinsa ganing pauswagon sa Israel, pauswagon sa Ginoo. Doon na tayo makitang dagkong mga milagro, mga itabo, karumekson. Di na ni ordinaryong panahon. It's time to wake up! And it's time to say, God, I will serve you faithfully! Hallelujah. 70 years na sila. Ano 70 years? Years of restoration. Year of blessings. Year of abundance. Nakita na yung maigsoon sa diya nga ang Iran. Gustong bombahan o chemical weapon ang Israel. Nakaplano na maigsoon. Ready to bomb the chemical weapon. Pero sa wapa katiko, wapa sila kabutang sila mga chemicals, nagpadala og linog ang Ginoo. Nalabuak ang ilang runway. Huwag makalupad ang mga eroplano. Human sa maong linog, nagpaudala sa og sandstorm nga na-blanket ang tibuok Iran. Huwag makita kay puro abog mga igsoon sandstorm. Daghang nang namatay. Ayaw pagplano og dautan sa katawan sa Ginoo. Come on, brothers! Come on, pastors! Come on, tatay! Don't make any evil plans against the children of God, because my God is watching you! Nagplano pa lang sila, may take action dahil
ang Ginoo. Ingon sa Ginoo sa mga apostoles, nothing shall by any means hurt you. Why? Because, behold, I give you power and authority to tread on serpents and scorpions. Hindi lang tunog-tunugan ang mga ulupon, ang mga ahas, o bigyan ko kayo ng kapangyarihan at walang silang pwedeng mananakit laban sa inyo. Clap your hands and shout to the Lord. Nagplano pa lang ang kaaway, gipadlong na sa Ginoo. Walang tanay pa lumaigso. Daghang wala malipay sakto. Ang demonyo na mungot. Nagplano pa lang, giguba na sa Ginoo. Naon sa kaka-special sa Ginoo. We need to think on this great salvation. Huna-una na to. Daghang mga nalintuwag na mga motor. Si biyahe maigsoon. Nag-drive ni Pastor Misha, my son, my assistant pastor, at tumikiriga maigsoon. Kanang van, entry, o jeep, nagbangga, ang van, katuga, na pilo. Huwag mabuhi. Baliktad! You can just say, Lord, thank you for your protection. Motor baliktad, nagbaha ang dugo, kaya nabunan ang ulo. Pero kasalamat, Ginoo. Nagplano pa lang ang kaaway, giguba na sa Ginoo ang plano. Kaya wala'y pwedeng mananakit sa mga anak sa Diyos. Oh, hallelujah! Purihin ang Panginoon. 1948! Nahimo silang naso! Hallelujah. Nag-election sa United Nations. Ang Secretary General of United Nations is the late Ambassador Carlos P. Romulo, Pilipino. Nag-election. Tugutan ba nga Israel may mong nasod? Election. Pagka sa balot na election, tay! 50 ang no, 50 ang yes. Carlos P. Romulo casted his ballot from the Philippines in favor Israel. Yes. One vote from Philippines. Come on, brothers. Di lang sa spiritual, pati sa natural, na imutang kinson, na imutang igala sa Israel. Huwag na pasabi sa Ginoo, kamay ang Pilipinas, pero kung ako ang Diyos, kinakauban ka na po. Kung sukad ka niya ito, nag-create of friendship. Nanagan ang mga Hudyo sa pag-atake ni Hitler, nanagan sa Pilipinas, gidawat ni Manuel Quezon. Gisakop. Ingon si Netanyahu, ang iyang tatay na nagsakit, ang caretaker, Pilipina. So you have a great part in our heart. Pilipinos. Sa kagwapo, pindit nila. Pero sa mga pagdaig, daog na may son. Now, all across the globe, millions are accepting Jesus Christ as their Lord and Savior as never before. Since the fall of communism in Russia, over 30 million people have come to Christ. In communist China, over 75 million out of 1 billion population has received the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Now, last a month and a half, dunay Hudyo nga nagsimba sa church from the tribe of Judah. Atong si Father Bobby, katong ingon ako sa inyo nga grabe mo dahil sa Ginoo. Drive siyang taxi, dala ang iyang pamilya. Abi sa Hudyo nga namasayro siya. So, no sir, I'm going to church. Okay, I will go with you in your church. Nadala may so.
Nagbuot sa simbahan siya, Pastor, istoryahan na kay English, di na ko kaya. Magdugo ang akong ilong. Sungguhon ka. So, we don't make so carry on. Right? So, I'm a Jew, full-blooded from the tribe of Judah. Ang dala niya may son. Bible, Old and New Testament, baga kayo Bible. Take note, ang mga Hudyo, di na ito Biblia. Kung mutuo man sila Old Testament lang. Kung Old Testament man lang, only the Torah, the 5 books of Moses, the rest are just magazine. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, mura na lang basahon. Praise Abiyah. So look at this, Pastor. So anyway, before reading the Bible, I like your church. No idols, no images. I said yes because we worship Jesus only. And we believe only in one God. Talagang sinigaw ko para marinig one God tayo. We believe only in one God and His name is Jesus. The world. We worship Jesus now. Come on. We worship Jesus now. Oh my God. Nung narinig ko yan, goosebumps. So look at this. Look at this. Look at my Bible. All markings about Jesus. God sent me here to tell the Filipino people in the Philippines that our God and Savior and King is no other than the Lord Jesus Christ. I am here to preach that Jesus is our King and our Savior. Come on, church. It's time to wake up. Oh my God. Di na may kibutang nga Jesus Christ at tubangan. Sabi niya, look at that Jesus Christ. The word J means the God, the Jehovah Jireh. The J in the Old Testament. Ang ilang ginabasa karon may sus about Jesus Christ. Grabe no, Lord. Yes. Yes. You can feel it tonight. Jesus is coming so very soon. Why? We need to understand this. Ingon si Apostol Pablo, sa diha na musugod na silang tawag sa ngalan sa Diyos. Mga Hudyo, sa mga mga hintil, timanin ninyo ni, sa diyang musugod na sa pagtawag ang mga Hudyo sa ngalan sa Diyos. Doon ang ibalik kanila ang kaluwasan. Doon sa mga ekson, kung di kanila kaluwasan, ayaw ni Baksa kini, apoy kini, hilaki, daigagi na, ibalik na ito kanila. Nganong ibalik niya ito kanila? Kahit sila ang tinood na katauhan sa Ginoo, kita na lang sinatupra. Sa inyo na Apostol Pablo, ayaw mo pagpasikargo sa inyong kaugalingon. Kaya kung ganit maghinayang ang Ginoo, nga giputol ang tinuod nga sanga. Kamu pa kaha. Iigo ra mo mga ihalas mo nga sanga. Igo ra mong ipatapot sa tinuod nga sanga. Unya timani nga kamu ihalas, dili mo nagkarga sa punuan, kamu gikarga sa punuan. Unya magpasikargo mo, dili po maghinayang ang Ginoo nga isalibay mo. Isalibay man gani ang tinuod kana pang dili tinuod. Unya kini pa karon kanang tinuod nga sanga nga nahimulang. Hinay-hinay nagpalit nga to sa tiunay nga sanga. Habang sa dili pa na may tabong magsun. Kaya nakumbuhat ko ng Ginoo sa iglesia na ikipaparong.